Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito, isang bagong video na naman po mga bossing. Ngayon po ay Friday, March yan, pabayaan na natin. Bali Friday po, walang power dito sa amin. Yan, continuation ng mga video natin about sa panel. Ito po yung ito po yung kagandahan ng may solar panel kayo sa bahay at solar battery. Yan, yan po, 7 AM. Yan, 7 AM pa lang. Tapos nakasindi kong baterya 32 pieces. Yan, 6 AM to 6 PM walang power dito sa bahay. Ito, saksak tayo ng inverter. Yan mga boss. Pag naka-green yan, okay yan. Pag lumitaw yung red, hindi niya kaya. Bali yung naka-load natin 32 pieces na battery. Tapos yung linya namin sa bahay, yan. Yung dating linya po nakalabas, yan. Tapos yung nakabaon, ayun sana yung ilalagay kong bagong linya ng 220. Pero ang nangyari, eto. Ayun yung papunta doon sa taas, doon sa mga video ko. Ayun yung solar yung source natin, papunta solar panel at battery. Ayan. And mapapansin niyo doon na tinap ko siya doon sa Ito yung natin, switch natin sa 12 volts na 32650. Yan. Napapansinin niyo po, ayan siya. Tapos ito yung 220 namin. Ayan. Ayan yung linya namin na nakalabas kasi hindi pa naman tapos yung bahay, kaya ganyan yung wiring namin. Ito yung sa 220. Ayan. Pag sinindihan natin to, ayan yung sa 220 namin. Yan, walang kuryente. Ayan, walang kuryente. Ayan. Ayan yung aming 12 volts. Ayan, 12 volts yan. Tapos nakasindi pa yung inverter. 32 pieces pa lang yan. Meron pa tayong backup na 32 pieces pa. Ayan, papatayin natin to. Ayan, kung papansinin nyo yung switch nya, dahil sa 12 volts lang yan, ganyan lang ginawa ko. Hindi maselan, hindi makukuryente yung mga bata dito. Ayan, ito pa sa banyo. Yung sa banyo natin, yung isa dyan 220. Just in case lang na malobat yung natin, meron tayong nakabackup na 210. Ayan pa rin yung switch nya, tingnan nyo. Ayan, kahit tawakan nyo yung dito sa likod nyan, hindi kayo makukuryente kasi 12 volts lang to. Ayan, switch natin. Ayan yung ilaw nya sa banyo. Ayan, dahil madilim yung banyo namin, ayan, gagamit ka ng ilaw. Kaya itong mga 220 namin, tinataas namin para ito yung mapipindot. Ayan, ito yung mapipindot. Kasi pag ito yung nakababa, yung 220, ito yung napipindot nila. Yan, kaya ito yung binaba namin ng konti. Yan. Yan, maliwanag mga bossing. Pag shoot natin siya ng gabi. Shoot tayo ng gabi. Ito yung tetestingin natin sa susunod. Ayan, 220 pa rin to. Ayan yung, ito, 12 volts pa rin. Ayan, switch natin. Ayan yung ilaw natin. Tapos meron tayong IP67. Ayun yung 220 yung isa. Ito 12 volts. Ayan. Ayan siya, maliwanag. Tapos sa kwarto. Ito sa kwarto, yan dalawa pa rin. Meron tayo switch na Ito yung sa 220. Ito naman yung sa ayan. Ito yung 12 volts natin. Ito na yung nakabound na linya namin. Ayan yung 12 volts. Ayan. Ito yung madilim na kwarto na sinasabi ko. Kahit umaga na, madilim siya kaya kailangan ng ilaw. Ayan, 12 volts. Ayan. Tapos isa pa dito meron tayo. Ayan, 12 volts yung nasa taas, mga boss. Ito pa rin yung switch natin. Ayan. Pag shoot tayo ng gabi. Ayan. Ayan 12 volts namin sa taas. Ayun naman yung 220. Ito yung 220 namin. Ayan. Walang kuryente ngayon. Yan, tignan nyo, dahil 32650 yan, tapos ginamit pa namin kagabi yung mga ilaw. Ayan, buhay na buhay pa rin. Tapos ito wala nga power. Ayan, tignan nyo yung nakaload natin mga boss. Ito na yung mga bagong video natin ngayon. Testing na tayo ng mga appliances na pwede. Ayan, kung hindi makunat yung 32650 na 32 pieces, tignan nyo. Ayan, router natin PLDT. Kahit walang power, walang kuryente, pag internet kayo. Ayan yung kagandahan niya. Ayan, nakasaksak siya. Ayan, inverter natin. Tapos tignan nyo yung ginawa natin saksakan. Ito. Ayan po yan, 12 volts.
Yun, nakatap na siya. Tapos ginawa natin ng diskarte dito. Yan yung ginawa natin diskarte. Yan, positive pa rin. Yan, tingnan nyo, positive. Nilagyan ko pa rin ng bowl. Tapos susundan nyo yung wire natin. Ito. Yan siya. Ayan yung wire natin mga boss. At walang daya. Ayan, tingnan nyo yung outlet na, ito yung outlet namin. Kung papansin niyo, meron siyang negative at positive. Ayan, negative at positive. Ayan. Nilagyan ko ng, ayan, papatayin natin to. Ayan, titingnan natin. Ito, naka-charge yung cellphone. Umaga pa lang yan, 7 AM. Ayan. 7 AM po. Tapos ito yung, ayan, charge tayo ng isang cellphone. Ito, hindi na-charge ng gabi. Ayan. Baga sa ano, meron kang generator sa bahay. 2 pieces pa lang yan na battery. Yan, tapos router. Ito yung router natin mga boss. Yan, tingnan nyo, papatayin natin. Yan, papatayin natin siya. Yan, namatay yung router natin. Ayan siya. Tapos ito, hindi nyo naman masasabi na 220 to kasi meron siyang negative at positive. Ito, titingnan natin. Yan, ayan siya. Para maipakita ko lang sa inyo na hindi to 220 volts na nanggaling sa kuryente. Yan, nilagyan ko lang siya ng outlet para, ayan, meron siyang minus. Tapos, ayan yung wire. Ayan, wala pong daya yan. At ito yung continuation ng wire natin. Ayan. Ayan siya. Ayan, ayan yung wire natin. Tapos, sisindi siya. Ayan, sinindihan ko siya. Ayan, kapatay pa rin. Dahil lawak natin ito. Yan. Para hindi ako malito, nilagyan ko siya ng ano, ginuwitan ko siya ng yan, minus. Ito yung negative namin. Tapos ginawa ko nga ng ano, ito yung dati, dito sana yung bagong linya ng kuryente namin sa 220. Kaya lang ginawa ko na lang linya ng 12 volts. Yan, para at least magpa-plug ka na lang din. Hindi ano, hindi hassle yung kung mag-twist ka pa ng mga wire. Yan, ito yung negative. Pagbaliktad dyan, hindi under yung ating inverter. Yan. Ito yung negative. Ito, sasaksak natin. Yan siya. Ganyan yung posisyon nyo. Ayan, negative. Ayan, saksak ko. Yan. Yan, nakasaksak siya. Tapos, sisindihan natin. Ayan yung wire pa rin mga boss. Para at least lang makita nyo na maniwala kayo na ito ay 12 volts. Pwede naman test natin ito ng ano, test tayo ng tester. Ayan, ayan siya. Ayan pa rin yung wire. Ayan, sundan natin mga bossing. Yan po. Yan, diretso. Yan, 12 volts. Tapos nakapatay, sindihan na natin. Ayan. Pag lumitaw po yung red niyan, may overload siya. Meron siyang dalawa. Ayan yung router natin, nag-start pa lang. Tapos cellphone natin, yan na siya, charging. Meron po itong ano, dalawang connector para sa cellphone. Yan. Dati yung ginagamit ko 18650. Malilit sila. Ito bali yung 32650 po, 32 pieces, LiPo4 battery. Ang nangyayari dito yung sinasabi ko. Bali kahit 32 pieces sila, nakasabay yung araw, naka-load. Sabay yung araw, maliwanag na, nagbibigay na yung solar panel natin. Tapos at the same time, tutulong yung battery. Kaya yun yung nangyayari dito sa system natin. Yan. Nagkatulong sila. Yan. Nakita tayo sa taas mamaya, tignan natin yung ano. Subukan natin, pag pinatay pala natin yung ano dun, papatayin lang natin yung direct dun sa diode. Titignan natin kung ano mangyayari dito, kung anong epekto niya. Yan. Yan, titignan natin kung anong epekto niya. Kung padadaanin natin ng diode yung ano, yung ating solar panel, yung ilalabas niya, 20 to 21 volts yun. Yan, nakasindi siya. Ngayon nakita tayo sa taas, para makita nyo lang. Yan, 12 volts inverter. Akyat tayo mga boss. Dito tayo. Ito, meron pa tayong isang ano dito, 12 volts pa rin yan.
Yan, 12 volts. Bali ito, meron tayong naka-reserve kasi dalawa na yan. Kung napanood yung video natin, 32 pieces, tapos ito 32 pieces. Ito charging to. Yung isa ay yung nakaload natin yung panggabi. Hindi ko muna sinindihan to. Ito yung switch nya. Yung ginawa natin ng video nung nakaraan. Ito yun. Yan, nakapatay siya. Papansinin nyo, nakapatay yung ating switch. Charging lang yan. Tapos dito, ito yung itatry natin. Ito, nakatwist siya kasi kagabi hindi pa namin ito tinanggal. Yan. Pag tinanggal nyo ito, magiging charging. Ito pala yung sa charging natin. Itong switch. Yan. Ito yung tatakbo doon sa charging natin. Tingnan muna natin yung linya kung ano yung tumakbo doon sa diode. Yun. Bali, ito pala yung ito yung tumakbo sa diode. Bali, ito yung magcha-charging. Ayan, tingnan lang natin. Itong switch na to. Ito yung bali, ito na yung, ayan, nakatwist lang siya. Ayan yung wire. Ayan, tingnan natin. Ito yung wire natin, mga boss. Tumakbo doon sa diode natin para siya, charging lang. Ito siya, so makapal na wire. At ito yun, makapal na wire yung diretso. Ito, pag tinanggal natin to, ang mangyayari, mawawala yung battery natin sa system. Magcha-charging lang siya. Kaya hindi ko tatanggalin to. Nakaload yung isang set na 32 pieces. Yan, nakaload yung isang 32 pieces na set na battery. Ito yung papatayin natin. Tapos dito dadalo yung solar panel natin. Tapos bali under po yung 5 battery. Doon din dadaan yung natin. Charge ng ating baterya. Ayan, mare-regulate siya dito. Ayan yung susubukan natin, papatayin natin to kung ano mangyayari. Ayan, papatayin natin siya. Bali under yung 6 na diode. Tapos from battery naman, dadaan lang siya ng 5 diode. Yung 6 na diode from solar panel siya. Yun, 6 na diode. Tapos from battery naman, 5 lang yung nag-regulate sa kanya. Ito, papatayin natin. Tingnan natin, tapos baba tayo. Tingnan natin yung router. Yan, pinatayin natin. Tingnan natin kung mag-overload. Yan, 32 pieces pa lang yan. Susunod try natin yung Yan, tingnan nyo. Yan yung nangyari mga boss. Namatay yung ating overload siya. Yan, lumitaw yung red. Papatayin natin. Yan, nag-overload siya. Yan, lumitaw yung red. Hindi niya kaya. So, balik tayo sa taas. Patayin muna natin. Yan, ayun po yung kagandahan ng diode mga boss. Kasi kailangan natin na switch lang natin ulit yung switch kanina. Para bypass yung diode. Yan. Switch tayo. Tapos nakatap pa rin yung nag-switch tayo tapos bypass yung diode. Bali isa na lang diode yung regulator natin from panel at from battery. Yan, isang diode lang. Bali from battery po pala direct na yung battery natin kasi bypass yung 6 yun. Tapos hindi na natin. Yan, wala na yung red. Ibig sabihin hindi tayo overload. Kayang-kaya na. Kayang-kaya na yan. Yan. Yan po yung kagandahan ng sinasabi ko na diode. Kahit konti lang yung set nyo ng baterya. Yan, katulad sa amin 32 pieces. Useful na yan. Yan, useful na siya. Isang diode na nag-regulate dun sa ating solar panel. Pupukol na kuryente dito. Sa ating inverter. Yan. Yung inverter po natin, ito lang siya. Local lang yan. Mumurahin. 1,300 lang nabili ko to. 3,000 watts. Yan, wala naman siyang digital meter dito sa taas. Walang digital voltage meter. Yan, wala. 3,000 watts nakalagay. Yan. Bali, bibili pa ako ng ganito para
sa ibang appliances. Yan, ganito. Kaya mas maganda kung 4,000 watts naman para masubukan natin. Yan, para kung gusto niyo bumili ng inverter yan. Yan siya. Solar DC to AC. Yan, power inverter. Yan yung model niya. Yan, yun yung model niya. ESP. Yan, tingnan nyo. Naka-load yung inverter natin, tapos magsindi tayo ng ilaw. Tingnan natin. Yan, 12 volts. Yan. 12 volts. Di pa rin nag-overload, kaya. Yan yung ilaw natin. Yan. May ilaw ka, nakasaksak yung inverter. Tapos mataas pa yung watts niya kasi tingnan nyo. Malaki yung bumbilya. 12 watts. Tapos dito tayo. Sindihan din natin to. Tingnan natin. Natin kung mag-overload siya. Yan, 12 volts pa rin yan. Yan, 12 volts pa rin. Tingin muna tayo kung overload, kung kaya pa. Yan, kaya pa rin. Pag nag-red po yan, ibig sabihin hindi na kaya. Router check. Router check tayo. Okay, umaandar. Umaandar yung router natin. Ito, nakakapag-internet yung kasama natin. Yan. Yan, tingnan natin yung niya. Hindi ko pakikita yung mukha kasi, no? Yan, yung internet. Yan, papakita lang natin nakakapag-internet siya. Ayan. Yan, nakakapag-internet siya, wifi. Tapos, ito, banyo. Okay, check muna tayo. Bali 3 bumbilya, isang inverter. Tapos router. Yan, nakasindi lahat. Hindi natin pinatay. Check lang tayo kung overload. Yan, okay pa rin, kaya pa. Ayan, bali sa ilalim 3 bumbilya. Ngayon, sindi tayo ng ito, kusina naman. Kusina. Ayan. Tapos check tayo ulit. Ayan. Ayan yung sinits natin. Ayan. Ayan, umilaw siya. Check muna tayo. Bali, 4 na yung nakaload. 4. Ayan. 4 na bumbilya, isang inverter. 32 pieces na battery lang, LiPo 4. Tapos sabay yung araw. Ayan. Sabay pa rin, wala tayong nakikitang overload, 32 pieces pa lang yan. Kung magkaroon ng nag-red dyan, mapapansin nyo na meron pa tayong isang set na naka-reserve, 32 pieces pa, bali 64 na yung battery natin. Tinesting pa lang natin itong inverter at yung mga ilaw sa isang set pa lang, 32 pieces pa lang yan. Kaya yun, useful, very useful na yung set natin. Set A pa lang. Yan, pero yung talagang target ko, set A dapat 64. Yan, kaya 100 plus. Ayun yung talagang target ko na set A. Tapos set B kung aabot din tayo ng 100 plus para at least 12 volts natin mabagsik siya o yung mabangis yung load niya. Makunat siya. Yan. Ilang bumbilya na po yan, bali meron na tayong 1 sa banyo, isa sa kusina, isa, tapos dito sa dining, isa, at dito rin sa sala, isa. Yan, bali 4 na yung nakasindi natin. Yan, nakasindi lahat yan, hindi pa nakapatay. Yan, isa, 2, tapos 3, banyo, 4. Yan, 4 ito. Try natin to kung kaya pa. Yan, sisindihan lang natin saglit. Natutulog pa kasi dito. Yan. Check lang natin, tapos babalikan natin, papatayin natin agad. Kasi may natutulog pa dun. Para lang dito sa ating demo, yan, di pa rin nag-overload. Meron tayong 5. Tapos yung sa taas, meron pa sa taas. Yan, papatayin na natin to. Yan po. Yan mga boss. Kita nyo naman na nagsindi tayo ng bumbilya, bali 5 pa lang. Hindi ko na sinindi yun sa taas. Ayun, saka hindi ko na rin pinatagal yun sa loob. Yan, kayang-kaya po mga boss. Yan, inverter. Patayin na natin to. Yan, sa mga susunod pong video, abangan nyo ibang appliances yung paanda rin natin. Try natin tong computer gamit yung inverter. Yan, abangan na lang po. 32 pieces muna, hindi muna natin ilalagay ng 64 pieces. Yan, pag nag-load tayo ng 64 pieces na battery, mas makunat na yun. Yan, tinatry muna natin kung kakayanin nung kokonting baterya.
Yan, kung kakayanin ko konting baterya. Yan, patayin na natin yung ilaw dito. At ito na rin. Yan, tapos ito pa. Yan, kasi pa rin siya. Okay. May internet. Yan. Kung hindi po working yung ano natin, PLDT router natin. Ito yung cable niya. Ito yung adapter po pala. Tapos ito yung cable. Yan. Tapos ito yung 220 namin. Yan, yung 220. Papansin nyo, nakasabit lang siya kasi hindi po tapos yung bahay. Wala lang ano, hindi namin na ituloy. Yan, wala pang ganong budget. Yan, pautik-utik na lang yung nangyayari. Yan, hindi pa natapos. Yan, ito yung mga switch namin na 220. Ito yung 12 volts. Yan. Kasi pag ganito, dahil hindi naman pumaselan, kahit mahawakan nyo yung bakbak dyan, yung nasa likod niya, walang problema dahil 12.8 lang. Kaya ganito lang ginawa ko. Pero dahil switch po ng ilaw yan, maganda klase. Yan, kaya ganyan lang yung ginawa ko. Ayan siya. Ito yung ano namin, 220. Nakapatay. Saka ngayon po ay walang power dito sa amin. Meron silang ginagawang mga linya ng kuryente. Yan. Kaya kahit ano po brownout o blackout, wala tayong problema sa kuryente. Nakakapag-internet kami. Yan, nakakapag-internet kami. Yan, mag-8 pa lang. Tingnan nyo, makulimlim pa. Pakita ko yung ano para makita nyo. Yan, makulimlim siya. Yan, makulimlim pero nagpupukol po yan ng yung solar panel natin. Nagbibigay pa rin yan ng kuryente dito papasok sa loob ng bahay natin. Yan, kasi marami nagtatanong kahit ba makulimlim o umuulan, nagbibigay pa rin ba ng kuryente. Nagbibigay pa po ng kuryente yan kasi liwanag lang yung kailangan niya. Kahit konting liwanag. Pwede. Yun nga lang, hindi ganun katindi yung lakas o yung power na ibibigay niya sa solar panel kasi makulimlim. Pero pag nagsukat po kayo ng tester, yun, magbibigay pa rin siya, nagpupukol pa rin ng kuryente. Yun yung linya ng natin, solar, pababa. Yan, pinakita ko na sa inyo kanina. Eto na siya. Bali, 4 na solar panel lang yan mga boss. Yan, ayan yan. Ayan pa rin yan, yan pababa. Tapos tinap ko doon sa dapat ay gagawin kong linya na 220. Bali solid wire yun, naka-wiring siya ng household wiring talaga. Yan, ito yung natin, bali ito charging. Hindi natin to sinindi. Yan, hindi pa nakasindi yan. Meron akong susubukan na mas malaki na appliances o power tools, yung air compressor, kaya pinatay ko muna siya. Hindi ko talaga sinindihan to, chinarge ko na ito yung bagong ginawa natin. Ito yung ilo-load natin mamaya dun sa sa next video natin mga boss, air compressor try natin. Start tayo ng 32 pieces muna, tapos together dun sa, dahil umaga hanggang hapon naman, sasabay yung panel natin. Ito naman po pala yung bago natin tapusin yung video natin, papaliwanag ko lang. Pag ito pinutol ko, yan, di pa ako nakabili ng switch. Naghahanap pa ako, yan, pero bibili ako switch ito para at least hindi natin i-twist to. Bali ito yung pag tinanggal natin to, charging lang siya. Yung nakabull na yan, yung nakatwist na wire na yan, charging lang siya. Ito yung tumakbo doon sa diode natin. Ito, pakita ko. Yan, bali yan, 4 sila. Pero naka-series lang yung tutusin dalawang lang yan, series. Dalawang series pero tigda dalawang parallel. Yan, para makunat din yung diode natin. Kaya ganyan ginawa ko. Ito yung bagong diagram natin sa susunod. Pakikita ko sa inyo. Yan, tapos dalawa na naman dito. Yan, bakit ko ginawa na individual yung every 32 pieces yung meron tayong diode na ganito for charging. Protection diode po yan. Pag gusto nyo, charging lang siya. At the same time, protection diode pa rin yan. Para safe yung battery natin. Yan. Po yan.
pamprotekta sa mga solar battery. Kaya mas ano po ito, mas sigurado kayo. Kahit ganyan lang yung ginawa natin, mas sigurado kayo. Ito, paliwanag ko na rin dito. Bali, yun nga po, yung nakaload yung panel natin. Yan, nakaload yung panel natin sa loob ng bahay. Nakatap yan, dire-diretso, direct. Nagbibigay ng kuryente yan. Tapos ito, hindi natin pinatay yung di-charging yung isang set natin. Ito yun, nakaswitch siya. Ito nakatwist. Tapos ito nakapatay, set B. Meron tayong reserve na kuryente. Just in case na sa gabi, ito, meron tayong naka-reserve. Meron na tayong set A na nakababad. Yan, gagawa na lang natin ng diagram sa mga susunod na video natin. Abangan na lang po. Yun, nakaload yung araw, so direct sa bahay yung solar panel natin. Yan, nakaload siya. Ayan, nakaload. Tapos yung battery sumasabay. Ito, bali itong 5 diode na to, walang gamit niyan kasi nakaswitch to. Yan, nakaswitch yan. Bali direct yung battery natin. Ito, dito siya nagtap. Tapos yung from panel naman po, isang diode lang yung nag-regulate sa panel natin. Tapos yung panel natin naglalabas siya ng 20 to 22 volts. 20, 21, 22 volts. Tapos nag-regulate lang isang diode. Yan, papansinin nyo, isang diode lang yung nag-regulate. Tapos ito na yun. Ito na po yun. Dito na matatama yung battery natin after nung isang diode. Tapos sabay na sila maglalabas ng kuryente dun sa system natin sa bahay. Tapos ito, bypass to. Bypass po yan kasi ito yung switch nya. Pag pinatay ko to, yung sa first part ng video natin, namatay yung inverter kasi umandar to 5 na to. Umandar yung 5 diode. Yan. Kaya mas maganda po yung kung papansinin nyo, ayun po yung kagandahan ng setup natin mga boss. Nung niload ko itong 5 diode, namatay yung inverter. Ibig sabihin hindi kaya. Kaya nung pumasok yung voltahe na 20 volts o 21 volts from panel, tapos tumulong yung baterya natin, nagkasabay sila. Baterya natin 12.8 volts DC output, tapos yung solar panel natin bali kung 20, 21, 22 yun, tapos nagbawas lang ng isang diode yung ating panel, from panel, nagbawas siya ng output na 0.4 volts lang. Yan, 0.4 lang yung binawas niya. Tapos tumulong yung 12.8 na solar battery natin na 32 pieces. Yun, napa-under niya yung inverter natin. Tapos nakasindi pa yung mga ilaw kung gagamit ka ng ilaw. Yan, sa susunod na video po yung try natin yung computer sa 32 pieces kung under din siya. Yan. Kung hindi nyo po napanood yung diagram natin sa mga naunang video, doon nyo makikita yung diagram natin. Yan, bali sa system natin ngayon, hindi yung 6 na diode dyan, hindi umandar yung 5 diode kasi eto nakaswitch to. Para masundan nyo yung video ko po, para maintindihan nyo, panoorin nyo yung part 1 hanggang marami na pong part to. Yan, para at least masundan nyo lang yung ginagawa natin. Kung ito lang yung napanood nyo na video, malilito kayo, hindi nyo ganong maintindihan o hindi nyo po ganong masusubaybayan. Yan, yan siya, nakaswitch siya. Ito switch na to para sa mga diode bypass. Pero yung 5 iso-short niya, wala na kwenta yung 5. Yung the rest na 5 na diode. Tapos ito naman, pag tinanggal ko tong bull na to, switch sana yun nandito, kaya lang nasira yung switch. Kaya bull lang siya, bubull lang. Pag gusto kong charging lang siya, tatanggalin ko yung bull na yan. Pag-iwalay ko lang yung dalawa. Yan, ganun lang po. Yan po, sana nagustuhan nyo yung video natin mga boss. Inverter, nagpa-under tayo ng inverter, tapos mga ilaw, tapos yun, cellphone charge na rin. Yan po, channel ni Vec and Toik. Sana samahan nyo pa ako sa mga susunod na experiment natin about solar panel pa rin. Solar panel at solar battery. Yan, solar system, solar installation. Yan, ayun yung topic natin dito. Gumagawa rin tayo ng kanta. Sana supportahan nyo rin yung kanta ko mga boss. Baka magustuhan nyo lang, subukan nyo lang pakinggan.
Yan po, subscribe at like na rin para masuportahan yung channel na to na lumago, at marami pong salamat. Kung may comment po kayo, mag-comment lang kayo. Yung mga bad comment, kahit madalang yan, okay lang yan, wala problema. Pero siyempre, kesa sa sagutin ko yan ng hindi maganda, kayang-kayang i-delete yan. Di-delete ko lang yan. Kaya yung mga nagko-comment ng bad comment dyan, hindi po lilitaw yan. Yan, kaya madi-delete lang yan. Huwag na kayong yung mga naninira at basher. Yan po mga lang yan, mga 0.02% sa 100%. Wala rin mangyayari kasi ako yung pinaka-administrator ng channel. Ang masasabi ko lang, kaysa sasagutin ko yung hindi maganda, yun, di-delete lang natin yan. Saka sanay po tayo makarinig ng ng hindi magaganda na salita. Alam natin na we cannot please everybody. Yan po yung Pero kailangan natin ng pasensya at meron kang paniniwala sa Diyos. Yan, unang kaibigan ko, Diyos po. Yan, dapat yan yung kaibigan nyo, unang-una. Siya yung kakausapin nyo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo, Holy Spirit. Yan, kahit mamatay ako, walang problema kasi naniniwala ako na merong Diyos. Hanggang kamatayan ko, hindi ako bibitaw. Kahit magkasakit ako, kahit malala, naniniwala ako na may Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Holy Spirit. Yan po. Yan lang yung nagpapasaya sa akin. At ayan yung dahilan na rin para magpatuloy yung buhay ko. At alam naman natin na may katapusan yung buhay natin. Yung paniniwala natin hindi mamamatay. Yan, hindi mamamatay yan habang nabubuhay ako. Na merong Diyos na tumutulong sa atin, nagbibigay ng kaligayahan, suporta, protekta. Yan, pinoprotektahan niya yung pamilya natin. Nagbibigay ng mga pagkain, biyaya, pera. Yan, siya yung tumutulong, nagbibigay ng trabaho. Yan, siya rin yung nagbibigay ng yung mga dapat nating isipin. Yan, sa kanya lahat ng gagaling yan. Sa ibang bansa po, alam natin yung ibang tao hindi naniniwala sa Diyos. Kahit dito sa Pilipinas, merong hindi rin naniniwala sa Diyos. Kung papansinin nyo po, pag binasa nyo yung Biblia po walang tinuturo na masama yan. Yan, ayan lang yung masishare ko sa inyo. Pag binasa nyo yung Biblia, ay wala pong tinuturo na masama. Sample lang natin doon sa 10 Commandments. Igalang nyo yung magulang nyo. Yan. Ano yung masama doon? Walang masama doon. Tapos, huwag kang magnanakaw. Yan. Ano yung masama doon? Wala rin. Tinuturuan ka ng maganda. Tapos yung isa pa, huwag kang mangangalunya. Yan. Nang hindi mo asawa. Yan. Di ba? Wala pa rin masama. Kumbaga sa nakakaganda lahat. Yan, nakakaganda lahat. Tapos yung isa pa, huwag kang papatay. Yan. Pag pumatay ka, di masama. Yan, wala ka pa rin mapapansin na masama dun sa tinuturo ng Biblia. At yun po ay ginawa ng ating Diyos, Diyos Ama, Anak, at na rin yung Holy Spirit na rin po. Yan. Maraming salamat po. Subscribe na rin po at like. Pasensya na, napalayo yung usapan natin. Yan. Sa susunod po, try tayo ng ibang appliances. O di kaya power tools. Try natin. Parang meron tayong dito, power generator. Gamit po yung solar panel natin. Yan po, maraming salamat mga boss. Pasensya na napalayo yung usapan natin.